Hi mga kabakyard, what's up? Welcome back again sa aking YouTube channel mga kabakyard. So sa araw na to mga kabakyard, gusto ko lang i-update sa inyo ang isang customer ko mga kabakyard na pumunta sa aking bahay na nag-avail ng dalawang African Lovebird mga kabakyard na banded pair na yung Bayo Black Mask Personata at saka yung Fire Blue Split Upa mga kabakyard at saka dalawang 1 month old Silver Sea Bright X Serama Bantam ko mga kabakyard, and then isang brown Chinese Selkie. At saka iwawalay ko na din mga kabakyard ang natirang sisiw na dulot ng lindol sa aking isang hen na naglilimlim mga kabakyard, yung pre-sale hen ko. So mayroon din akong natirang mga sisiw mga kabakyard kahit namatay yung iba. So nais ko din i-update sa inyo ang mga sisiw na iwalay ko ngayon. So wag na nating patagalin mga kabakyard, samahan nyo ako. So ito po yung bibilihin mga kabakyard ng ating customer ngayon. So dalawang Silver Sea Bright X Bantam Serama mga kabakyard, and then isang Black Mask Personata and Fire Blue Split Upa. And then isang brown Selkie mga kabakyard ay yung nasa limber na yan. So ayan po yung bibilihin ng ating customer mga kabakyard. So shout out sa iyo Sir Gary. Salamat po sa pag-avail at sa pagpunta sa aking munting backyard sir. Sana maparami mo sila sir. So pumunta na tayo sa topic natin ngayon mga kabakyard. So itong nakikita nyo mga kabakyard, ito po yung buff USL hen ko. So naglilimlim na po siya mga kabakyard at mayroon siyang 7 eggs na nililimliman mga kabakyard. So ang plan ko dito mga kabakyard is hindi ko itutuloy ang kanyang paglilimlim. Alam nyo ba mga kabakyard kung bakit? Kasi pag ipinagpatuloy ko ito mga kabakyard and then 7 eggs lang yung nililimliman niya is lugi ako sa time at sayang sa panahon mga kabakyard. So baka nagtataka kayo kabakyard dahil 7 eggs lang yung na-produce ng aking buff Selkie hen mga kabakyard. So nagkakamali po kayo mga kabakyard. Actually 14 eggs po ito lahat kasi yung naunang 7 eggs niya, mayroon pa ako isang customer mga kabakyard na pumunta sa aking munting backyard. So shout out sa iyo Sir Wiwi. Salamat sa pag-avail sir sa 7 fertile eggs na aking buff US Selkie. At saka sa pag-avail mo din sir ng 1-year-old Chinese Selkie X US Selkie na roster. So sana sir maparami mo po sila at ma-breed mo ng maayos sa iyong munting backyard. So ayan mga kabakyard, tapos ko na pong nakuha ang itlog ng ating buff US Selkie. So ilalagay ko muna siya mga kabakyard sa kulungan para makondisyon ko ang kanyang katawan. And then, ma-deworm ko siya mga kabakyard dahil pag okay na po yung katawan niya mga kabakyard is isalang ko na naman siya ulit sa breeding para ma-partner ko siya mga kabakyard sa aking Naked Neck Gold Binchen mga kabakyard. So, ayan mga kabakyard, kuha ko na po yung mga itlog niya. At saka pupunta na tayo mga kabakyard sa aking pre-sale hen dahil ilalagay na natin tong 7 eggs ng ating buff USL hen para siya po yung mag-poster mga kabakyard. So itong gold binchen ko mga kabakyard na Naked Neck show type, so siya po yung ipapartner ko mga kabakyard sa aking buff USL hen na pinagkukunan natin ng 7 eggs ngayon mga kabakyard. At saka update ko din mga kabakyard ang aking Silver Sea Bright Bantam X Serama hen. So ipinagpares ko na naman sila ulit mga kabakyard para makaproduce na naman tayo ng painakay nila. So actually mga kabakyard, nag-start na po itong mag-breeding ang isang pair na to. So update ko na lang kayo mga kabakyard pag once nakaitlog na yon. So nandito na tayo mga kabakyard sa aking pre-sale hen na naglilimlim. So ang hen nga pala na to mga kabakyard is maganda siyang maglimlim and then good breeder ko din ito mga kabakyard. Sayang nga mga kabakyard dahil nilindol po tayo ng malakas dito sa Mindanao. Kaya mayroon po tayo mga namatay na sisiw at hindi natuloy ang pagka-hatch ng itlog mga kabakyard. Ngunit kahit ganun ang nangyari mga kabakyard sa aking pre-sale hen na naglilimlim, so mayroon naman tayong harvest ngayon mga kabakyard na mga painakay niya. So ayan mga kabakyard, tinignan ko na yung mga painakay niya para makuha na natin at saka malipat ko na din yung 7 eggs ng ating buff USL mga kabakyard sa area ng aking pre-sale hen mga kabakyard. So ayan mga kabakyard, nag-start na pala akong magkuha ng mga sisiw mga kabakyard dahil hindi po maganda na mag-poster tayo ng itlog mga kabakyard pag once may sisiw pang natira sa
area ng ating Brazil hen na nililimliman. So maaari po sila makadisturbo mga kabakyard sa second clutch na paglilimlim ng ating hen. So ayan mga kabakyard, tapos ko na pong nalagay ang 7 eggs, and then ito po yung result mga kabakyard sa ating mga sisiw ngayon. So mayroon po tayong 9 na sisiw mga kabakyard. Mayroong 3 white, 2 ash gray, and then mayroon ding 4 na black mga kabakyard. So ang gagawin ko pala dito mga kabakyard is ako yung mag-aalaga sa kanila. So ilalagay ko sila sa karton mga kabakyard, and then lagyan ko ng ilaw. Maganda kasi mga kabakyard pag tayo yung nag-alaga sa ating mga sisiw na bagong hatch mga kabakyard, dahil ma-prevent po natin ng maaring pagka-injured nila mga kabakyard. Dahil minsan mga kabakyard, pag ang hen po ang pinaalaga natin sa kanila o yung nanay nila mga kabakyard, hindi po natin maiwasan na maapakan po yung mga painakay. So yan po ang dahilan mga kabakyard na mayroon tayong injured na mga sisiw pag once lumaki na mga kabakyard. So naghanda na pala ako mga kabakyard ng karton, at saka nilagyan ko na din ng papel mga kabakyard. So dito ko muna temporaring ilalagay ang aking mga sisiw mga kabakyard na na-hatch ngayon bago ko sila ilagay sa aking cage mga kabakyard. Ang kagandahan po ng ganitong lagayan mga kabakyard is hindi po masyadong nagiginawan ang ating mga alagang sisiw na bagong walay mga kabakyard sa kanilang nanay. So ayan mga kabakyard, nasa loob na po sila. So medyo hindi pa sila malakas mga kabakyard dahil nga bago pa lang silang na-hatch mga kabakyard sa kanilang parents. So ang gagawin ko dito mga kabakyard is dito ko muna sila ilalagay, at saka lagyan ko din ng patuka. So ayan mga kabakyard, may patuka na po sila. So nilalagyan ko na po para at least masanay sila at ma-aware na mayroon silang patuka mga kabakyard sa kanilang area. So ayan mga kabakyard, nakiramdam muna sila sa paligid. So ayan, nag-start na sila mga kabakyard, tumikim-tikim na. So ang gamit ko palang vitamins mga kabakyard sa aking sisiw na bagong walay is itong Bitrasin Classic. So nasa 13 pesos lang po ito mga kabakyard, at maganda din ito sa ating mga bagong hatch na sisiw dahil marami po siyang content na vitamins na pwedeng maibigay sa kanila. So nilagay ko muna yung tubig mga kabakyard sa loob para matuto yung ating mga bagong walay na sisiw kung saan natin nilagay mga kabakyard ang kanilang patubigan. So ayan mga kabakyard, enjoy na po sila. At saka nag-start na silang tumikim mga kabakyard sa pagkain na binigay ko. So ang patuka pala nila mga kabakyard is chick booster po yung binibigay ko sa kanila. So ito po yung practice ko mga kabakyard sa aking mga bagong sisiw na na-hatch mga kabakyard. So hanggang dito na lang ang video ko mga kabakyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe mga kabakyard. At kung mayroon kayong mga comments mga kabakyard o shout out, so mag-comment lang kayo sa video na to mga kabakyard para i-shout out ko kayo sa next upload ko. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Mag-ingat po tayo.